Ang Philippine Air Force may napili na nga ba para sa Multirole Fighter Acquisition Project ng ating bansa? Ito nga po mga idol ang pinakainaabangan na proyekto ng modernization program ng AFP sa kasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Sa isang statement na inilabas ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ay sinabi nito na ang multirole fighter na para sa Pilipinas ay dapat mas malaki ang payload capacity at mas mataas ang endurance kumpara sa existing na FA-50PH Fighting Eagle light combat aircraft. Bukod pa dyan mga idol ay dapat may ability rin ito na mag-operate sa short runways at merong quick response at deployment flexibility. Ang lahat ng multirole fighter models na ino-offer para sa Philippine Air Force ay merong mas malaking payload capacity at mas mataas na endurance kumpara sa FA-50. Ngunit ang Saab Juster 10 Gripen lamang ang kayang ma-meet ang requirement para sa short runway operations. Ito nga lang po ang kaisa-isang fighter aircraft na minamarket ang kanilang high operational tempo, quick turnaround time at flexible operations sa short runways. Ayon kay Max Defense Philippines, dahil sa mataas na presyo ng F-16 CRD Block 70-72 Viper, gain din ang development at delivery issues nito, pati na commitment ng Pilipinas sa KF-21 Boracay ay mataas nga po ang tsansa na ang Saab ang mananalo sa proyektong ito. Idagdag pa nga po sa offer ng Sweden mga idol ang kanilang commitment na mag-provide ng export credit options kabilang na ang 100% financing. Kasama nga rin po sa commitment ng Sweden ang long at flexible payment terms na mas reasonable para sa Pilipinas. Ang Saab Juster 10 Gripen ay isang light single-engine supersonic multirole fighter na dinevelop at minamanufacture ng Swedish Aerospace and Defense Company na Saab. Ang mga current military operators nito ay Brazil, Czech Republic, Hungary, South Africa, Sweden, Thailand at United Kingdom. Ang eroplanong ito ay unang lumipad noong December 9, 1988 at na-introduce naman noong June 9, 1996. Sinimulan nga po itong manufacture mula 1987 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 300 units ang mga nagawang ganito. Ang Juster 39 CRD ay may habang 14.9 meters para sa Juster 39C habang 15.6 meters naman sa Juster 39D. Ito nga po ay may wingspan na 8.4 meters, height na 4.5 meters at empty weight na 6,800 kilograms habang maximum take-off weight naman ay 14,000 kilograms. Ang power plant nito mga idol ay isang Volvo RM12 afterburning turbofan engine. Meron nga po itong maximum speed na Mach 2 at combat range na 800 kilometers. Armado nga rin po ito ng isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon na may 120 rounds at may total na 8 hard points. Mga idol, kung ito na nga po ang pipiliin ng Philippine Air Force ay mabuti na rin dahil mas makakamura at mas mabilis na may deliver sa Pilipinas ang mga eroplano. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!